Hoy, bago ka maglabas ng malaking pera para sa van mo, pakinggan mo muna to. Ito ang 2026 Highest Commuter D-Content. Oo, D-Content. Anong ibig sabihin nun? May tinanggal ba? May nabawas ba? Sulit pa ba talaga sa presyo? Kung balak mong gamitin pang negosyo, pang boundary o pang pamilya, dapat alam mo kung ano ang meron at kung ano ang wala. Baka mamaya bumili ka agad tapos saka mo lang malalaman na may kulang pala. Kaya sa video na to, himayin natin lahat. Specs, features, presyo, at kung worth it pa ba ang 2026 Highest Commuter D-Content. Simulan na natin! Hello guys, panibagong araw, panibagong car review naman tayo. Itong sakadi natin ngayon ang Highest Commuter D-Content po. Sabihin natin. Tara, pag-usapan natin magkano down payment, magkano SRP at also magkano monthly. Pero bago ang lahat, pag-usapan muna natin anong specs nito. Tara, let's go! Engine specs, standard highest commuter, D-Content. Type, 4-cylinder diesel engine, inline configuration. Displacement, around 2.8 liters or 2,932 cc. Power output, around 134 HP. Torque, about 300 Newton meters. Fuel, diesel. Transmission, manual, usually 5-speed. Windshield, front glass. Standard laminated safety glass para sa crash protection at mas matibay kaysa tempered. Also, may UV filter at may black ceramic border sa gilid para sa sealing at aesthetics. Sound insulated. Ibig sabihin, mas tahimik sa loob ng sasakyan, hindi gaano kalakas ang tunog na galing sa labas. Wipers. Intermittent wiper system na may iba't ibang speed or settings, kasama rin ang washer nozzle system para malinis ang windscreen. Front grille. Ano meron? Design appearance. Karaniwang silver finish grille sa standard commuter model, hindi body-colored or chrome. Ito ang mas simpleng look para pang trabaho or utilitarian. Function. Pinapasok ang hangin para sa radiator at engine cooling system. Importante lalo na sa heavy loads o mainit na klima. Walang extra chrome or sporty accent sa base commuter. Ito ang mas praktikal, pang transport or utilitarian. Tires or wheels? Ano meron? Tire size? 195R15C. Radial type na tire na pang van at pang commercial use. Wheel size? 15-inch steel wheels, 6JJ by 15. Heavy-duty steel rims na matibay sa regular at load-bearing trips. Spare tire? Usually same size as main tires, 195R15C. So standardized at hiyang sa unit. Mga sir, bago natin tuloy ang full review, pinapakilala ko muna sa inyo ang sulid na pang-interior car cleaner. Introducing the fantastic XML Car Interior Cleaning Spray. Ang mabilis, madali, at professional way para magmukhang brand new ulit ang loob ng sasakyan mo. Product highlights. Deep cleaning formula. Tinatanggal ang dirt, dust, at body oil sa dashboard, upuan, door panels at iba pa. OEM factory look. Ibinabalik ang natural shine na parang bagong labas sa kasa. Advanced UV protection. Protektado ang interior mo laban sa pag-fade at pag-crack dahil sa init ng araw. Bright and fresh finish. Hindi lang malinis, mukhang fresh pa. Widely used. Pwede sa plastic, leather, vinyl at rubber surfaces. Kung gusto mo ng malinis, presko at mukhang bagong interior araw-araw, subukan mo na ang fantastic XML Car Interior Cleaning Spray ngayon. Order na habang may stock pa. Link ko na lang sa description at comment section ang link para siguradong tamang fantastic XML Car Interior Cleaner ang mabibili nyo. Thank you mga sir. Dashboard and driver area. Ano meron? Instrument cluster. Analog gauges, speedometer, tachometer na may maliit na digital trip meter or multi-information display para sa mileage at fuel info. Steering wheel. Urethane 4-spoke wheel.
Basic, hindi leather. Functional lang at may good grip, wala o limited steering button sa standard model. Center panel or head unit area. Basic radio or audio system sa standard commuter model. May tuner, AUX or USB sa front pero walang touchscreen sa baseline. Controls and switches. Practical switches para sa lights, wipers, hazard at climate control sa dashboard na madaling abutin ng driver. Dashboard-mounted gear shift lever, hindi sa floor, para mas maluwang ang space. Storage and utility. Glove box at basic cubby spaces sa dashboard para sa maliit na bagay. 12-volt accessory socket sa front para sa charging or accessories. Interior theme and materials. Black or hard plastic dashboard. Mas focus sa durability at madaling linisin kaysa sa lux. Seating material. Standard commuter. Vinyl upholstery sa lahat ng upuan. Ito ang stock seating material sa standard commuter variant. Madaling linisin at matibay para sa heavy use, PAX transport, business, service. Seat type or layout. Front driver at passenger seats typically may slide or recline adjustments, fixed sa center front. Rear rows usually bench type na seats para mas maraming passengers. Seating capacity, total 15 passengers kasama ang driver. Designed para sa shuttle, pasahero at business transport. Dimensions, overall length 4,695 mm from front to rear. Overall width 1,695 mm side to side. Overall height 1,980 mm ground to top. Wheelbase 2,570 mm distance between front and rear wheels. Ground clearance 185 mm space from ground to lowest body point. Ano meron sa likod? Brake lights. Nag-iilaw kapag pinipindot ang brake pedal para makita ng mga sasakyan sa likod. Tail or rear position lamps. Maliwanag kung naka-light ang headlights para makita ang van sa gabi. Turn signal indicators. Amber or clear section sa tail lamp para sa left or right turn signal sa likod. Reverse lights. Puting ilaw kapag naka-gear reverse para makita sa likod at alertuhin ang iba. Reflectors. Built-in reflector surface sa lamp housing para madagdagan ng visibility kahit naka-off ang lights. Meron itong basic safety at passive systems tulad ng dual SRS airbag sa driver at passenger, anti-lock brake system or ABS, seat belts with pre-tensioners. Toyota Hiace Commuter D-Content 2026. SRP 1,396,000. Kung gusto mo naman financing for lower down payment, message mo lang ako sa number na 0926-752-638. Naka-Viber ready na to mga sir at ma'am. At dyan nagtatapos ang full breakdown ng 2026 Hiace Commuter D-Content Van. Ngayon, alam mo na kung anong meron, anong wala, at kung sulit ba ito sa presyo. Kung nagustuhan mo ang video na to, smash that like button, subscribe para lagi kang updated sa latest van reviews at i-hit ang bell icon para hindi mo ma-miss ang next walkthrough natin. Bell. Comment down below. Bili ba o hindi? Gusto naming marinig ang opinion mo. Kita-kits sa susunod na ride along at car review. Drive safe mga kavan!